May Game 7 pa nga. Pacers nag-monster mode sa Game 6. Haliburton kahit may injury nag-step up. McConnell nag-showtime na naman. Grabing ritual ni Siakam nagmala-avatar nga bago ang laro. Nag-manifest nga ang t-shirt ng Pacers, okay, see you in Game 7. At yun na nga, championship na next game. Grabe ang crowd ng Pacers, halos mabingi ang buong court sa hype. Tara, i-breakdown natin ang nangyari. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, isa lang naman para mahaba-haba ang ating kwentuhan about basketball at may chance ka pa makakuha ng t-shirt and caps giveaway. Let's go! First quarter of the game, nag-run agad ang OKC sa 10-2 run. As usual, mga big man na naman ng OKC ang gumawa sa first quarter, Hartenstein and Holmgren. Maagang 0 out of 3 ang field goal ni Haliburton, pero nag-run ang Pacers ng 8-0 run para madikit agad ang score. Back-to-back threes from Nembhard, ang hype nga ng crowd. Under 4 minutes, Haliburton nakuha niya ang kanyang first field goal sa 3-point line, sabay timeout ang OKC. 24-17 in favor of Indiana. Umabot pa nga ng 9 points ang kalamangan ng Pacers, pero tinapos ni SGA sa jump shot ang first quarter sa score na 28-25 lamang ang Pacers. Second quarter, it's a McConnell show. Back-to-back points for McConnell sa second quarter. If napanood nyo yung last video natin, mabigyan lang na mahabang minuto si McConnell magdodominate ito. At yun nga ang nangyari. At baliktad nga rin ang nangyari sa dalawang koponan. Ang OKC naman ngayon ang may 5 early turnover, samantala ang Pacers ay wala pa. Di mapigilan ang apoy ni McConnell sa second quarter. Another jump shot na naman sa kanya at sinabayan pa ito ni Haliburton for another 3. Sa mga last game nga ni Haliburton ay naka 20 straight missed 3 points nga siya, pero nakadalawa na siya ngayon. 7-0 run for Indiana Pacers, 33-42. Pero hindi pa tapos ang Pacers, Nesmith nagpaulan na din ng 3 at eto na nga ang largest lead for Pacers in the series, 45-33 under 3 minutes. Pero nahawaan na din si Nesmith another 3-point play sa kanyang jump shot at 14-2 run na for Pacers. Ibang OKC nakikita natin this second quarter, medyo maalat ng kanilang laruan at nag-17-2 run na nga ang Pacers ulit sa 3 ni Haliburton. At di rin nagpahuli si Siakam at tumulong na din para lumobo ang kalamangan ng Pacers, 58-39 at tambak na nga ang OKC. Jay Williams umambag for OKC. Binababa niya ang kalamangan sa kanyang jump shot plus foul, pero agad naman binawi ni Haliburton sa kanyang running layup. Di mapigilan ang Pacers this second quarter. Another laser pass from Hali to Siakam for a dunk. Hype na hype ang crowd ng Pacers. Last seconds ng second quarter, buzzer beater pa nga for Siakam. 22-point lead ang babaunin ng Pacers na kalamangan sa first half, 64-42. Sa first half, naka 1 3-point made lang ang OKC sa 9.1% field goal, samantalang 9 3 points ang Pacers. Eto pa, naka 12 assist din ang Pacers samantalang ang OKC ay 2 lang, at eto pa nga ang mas malala, naka 8 steal agad ang Pacers sa first half, kaya nag-lead ito ng 12 turnover for OKC. Grabing first half for Pacers. Pagdating ng third quarter, 8 minutes na wala pa din field goal ang dalawang koponan. 0 out of 14 na sila. Finally, Haliburton 2 points under 8 minutes. Umambag din ang kanilang bench player na si Ben Shepherd ng 2 points sa kanyang layup na assist ni Haliburton. Under 7 minutes, 70-42 tambak na ang OKC na 28 points at 3 out of 21 field goal ang OKC. Hartenstein na lang ang gumagawa sa third quarter for OKC. 4 straight points para sa kanya. Halos free throw na lang umi-score ang OKC this quarter. 4 minutes sa third quarter, Nembhard uminit na din sa 3 kahit anong bato na lang ng Pacer pumapasok. Siakam at Tapin nagpaulan na din ng 3 sa last seconds. Pero hindi pa natatapos ang Pacers, another buzzer beater 3 again from Ben Shepherd. Grabe. Natapos ang third quarter, isang buwan ang kalamangan ng Pacers sa OKC. At pagpasok ng fourth quarter, di na nakahabol ang OKC. Under 6 minutes, pinasok na nila ang kanilang mga bench players. At the end, panalo ang Pacers sa score na 108-91. 6 players ng Pacers ang nag-double digit. Samantala sa OKC, Alexander nakapagtala ng 21 points, Jay Williams ay 16 points. At yun na nga, merong Game 7 sa home court ng OKC. Hawak ng Pacers ang momentum at another Game 7 for OKC. Thunder na naman ito. Palagay mo, sino ang magcha-champion? Thank you for watching.